Ito mga sasabihin ko ngayon, ikakapahama ko. Pag ako namatay. So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagagawa na naman niya pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan finally atin ang matutunghayan ang the biggest papansin kay MG sa social media. Ay, bigyan ng pansin, relax man. It's gonna happen today. Once a week, mas napapansin niya pa po ako kaysa sa mga anak niya. The biggest, kantutero na, mambubugbog pa, adik na nga, labas-masok pa sa kulungan pero wala pa rin. Mananatili pa rin ang ating pagkaisip bata. Ang galing! Alam niyo na, the clown of all clowns, the biggest mama's boy. Kapag medyo nadedehado na, sumbong na sa nanay. Hingi ng tulong sa nanay. Nakapagpanganay ka ng 3 beses, konting trouble sa buhay mo, hihingi ka ng tulong sa nanay mo? Ayaw, inago naman, boy! Mami, kung nandiyan man, gusto ko na umuwi ng Japan, tulungan niyo po ako. Palakpakan sa utak ang adik na yan eh! San Pablo eh! Hinahanap mo ba ako sa Facebook? I-follow mo na ako. Eto ang page ko. Kasi nakakagago na talaga dito sa ating bansa eh, 'di ba? Ang babait nitong mga influencer celebrities na to, akala mo ang huhusay, pero ending pera-pera din naman ang lahat. Mahiya naman kayo, sabi nga ni Pangulo Marcos. Anyway, yun lang naman po yung sa akin for today. Senator Erwin, I am always at your service kung kinikailangan ng isang influencer na sumampa para mag-testify. I am very willing. Sa mga hindi nakasubaybay, meron na tayong tumataginting na 9 na video na nagawa kay Lakas Tama. Salamat, Lakas Tama! Palakpakan ang putang ina niya. Grabe, laking pera na ipasok nito sa akin. Deserve mong palakpakan sa ulong. Galing, man. Thank you, thank you, thank you. Last video ay tinalakay natin ang hindi kaaya-aya nitong komento at nabuong issue ukol sa naging kasal ni Rap Battle MC Aklas. Hindi ko alam, uulitin ko, kung ano ba ang ikinaiinis ni Lakas Tama. Naiinis siya kasi nagbago na si Aklas at nagbago na ako. Ano po problema? Alam mo, people change, man. Legit yan. Ngit na lang? People change. Ba't hindi ka naniniwala sa tinatawag na character development? Eh, makachos ka pa naman. Bakit ganon, man? Repentance is real. Repent! Repent! Saan ba nagsimula ito at bakit natin i-content muli? Record-breaking 10 content, mga kahombre ko. Nandidis ng patay noong nasa ibang bansa pa siya. Sabay bait ng masapak sa Pinas. Mga kahombre ko, alam nyo naman ang storya ni MG. Napakasinungaling mo naman, Yoshi. Paano bumait si MG nung nasapak? Eh, hindi ba natulfo pa ako after a month or 2 months nun? Paano bumait? Mas lalong naging walang iya, Yoshi. Walang niya kayo, ang kapal ng mukha nyo? Alam mo, pinagsisisihan ko yun. After kong masapak, lalo lang ako nagwala. Nakalimutan mo na ba? Nakasira pa ako na mag-asawa. Dahil sa kagustuhan kong gumante. Nasira ko si Badger at si Jelay. Nasira ko rin ang buhay ni Skastakli. Nasira ko rin si Flauji. Nakalimutan mo na ba yon? Eh wala eh. Wala akong pinag-aralan. Hanggang sa loose ball cannon na ako. Wasak na ako eh. Talagang galit na galit ako. Gusto ko makabawi. Nagsinungaling na ako. Tinira-tira ko sila. Sabi ko nalaglagan pa. Hindi naman totoo. Natulfo ako. Nakalimutan mo na ba? After yun na masapak ako, paano bumait ako? Sinungaling ka ba? Alam mo kung ba't ako nagbago? Kung ba't ako bumait? Dahil nagkaasawa ako at mayroon na akong mga anak, mayroon na akong pinoprotektahang pamilya. Kaya nilabasan ko na yung problema na yan, Yoshi. Magdadalawang taon na, naintindihan mo ba? Eh ikaw kaya, kailan mo kaya babaguhin ang buhay mo? Sa bagay, baka sa pagkakataon na ito na makukulong ka sa vowsy case mo, eh, baka naman magbait ka na talaga kasi magtatagal ka talaga this time sa kulungan. Sure yan.
Total, yan yung bintang nyo, di ba? Handa naman ako magpakulong, putang ina eh. Nagkaroon po ng isang post sila Kastama kung saan paulit-ulit nitong binabalik ang dating naging issue ni Makagagawa sa akin. Diyos ko Lord, bakit mo ba yan binabalik? Alam mo ba, Kastama, na nakri-cringe na akong makita o marinig yung kabalbala na ginawa ko noon? Ini-upload niya sa Facebook page niya yung disco noon. Noong unang panahon, batang-bata pa ako, mga kahombre ko, kay Francis Magalona. Everybody knows this. Guys, come on, man. Napagbayaran ko na po. Literal. Pera. Yang kasalanan na yan. And at the same time, humingi na ako ng pasensya ng paulit-ulit sa mga tao. Uulitin ko, mga kahombre ko, before, yung kanta na yan was not even on YouTube. Ginawa ko yung Rise and Fall ko, saka po may nagre-upload sa YouTube. Okay lang yun sa akin, man. Kasi ganyan talaga. Yung mga katarantaduang ginawa mo, talagang kailangan yun ipabalik-balik at ipamulat sa'yo. Para syempre, malaman mo na hindi mo na dapat uulitin yan. Yan ang totoo. Tama yan. At isa pa, mga kahombre ko, ayan din talaga dapat ang maging kabayaran ni Makagagawa Zapmen sa katarantaduhan niya. Normal lang yon. And isa pa, na pinakamasakit sa akin, internet never forgive and internet will never ever forget. At nakakalungkot kasi paglaki ng anak ko, 5 years old na yung panganay ko, he will definitely see all of this. And ayun ang ginagawa ko ngayon. Tinatry ko, Kastama, makinig ka ha, kasi baka makatulong to sa'yo. Ba't kailangan nyo husgan ng ganyan mga tao yun? Tinatry ko, Kastama, tabunan kahit papaano yung mga katarantaduhan ko, no? Sa mas maayos na way ko na ng pagbibideo ngayon. Maraming salamat sa taas at maraming salamat sa mga kahombre ko, no, na naniwala talaga sa akin, no? Para naman mahirap-hirapan ng konti yung anak ko na mahanap yung mga katarantaduhan na nagawa ko noon. Internet will never ever forget. I know this. Darating din sa panahon na babalikan din ng mga hater ni MG yung mga anak ko na, Oy, ito yung tatay mo. gusto ko lang, sa totoo lang, na makita muna nila yung mga ginagawa ko ng tama ngayon. Then eventually, yung mga dark past ko, makikita din na. Pero medyo matagal-tagal pa. Kahit papano, yung mahusay muna ang kanilang nakita. Okay na ako doon, mga kahombre ko, kasi wala naman akong magagawa dyan. Part na yan ng buhay na tinahak ko. Okay lang yon, man. I'm all into this. Kasi kasalanan ay kasalanan. Pwede ka mag-repent every second, but yung kasalanan mo will remain. Diyos lang ang makakatanggap sa atin uli kung totoo ka talaga nag-repent. Pero ang mga tao, maybe no. And I know this, man. Totoo naman yun. Inilabas niya din at tinira ko si Andrew E. back in the day. Man, wala na kasing bago dyan, Kastama. Paulit-ulit na yan. And actually, everybody knows this. At alam mo, Kastama, ang diferensya ni Makagagawa Zapmen sa'yo? Ako kasi, boy, kahit papaano, nire-rebuild ko yung sarili ko, si Makagagawa Zapmen, sa social media para magkaroon ng konting wall, no? Para hindi agad bumulaga sa mga anak ko, ay, ang sama pala ng tatay, di ba? Medyo may wall naman para medyo matagal bago nila makita yung katarantaduhan ko, tama? Oh, thank you sa mga basher, ha? Mahalaga yun, Kastama. Ikaw, dapat yun ang ini-start mo nang gawin. Kasi matatanda na tayo, boy. Wala. Pag tinype, Kastama, kumakanyog. Ano yun, man? Wala na, katutan na. Pukin na ina. Pag tinype, Kastama, nagwawala, umiiyak. Parang nakasyabu. Ayun ang lalabas sa'yo. Sige na nga lang. Putang ina nyo, magsasyabu na nga lang ako, sige. Ayun nga lang ang saklap kasi dalaga na yung panganay mo. Ayan makikita sa'yo. Is this okay with you? Sa akin kasi, man, hindi. I am very frightened. Sobrang takot ako. And pasalamat ako sa Diyos na nandyan ang mga kahombre ko to support me. At least, nagko-comment sila na, Oy, dati na yan. Matagal na yan. Nag-iba na si M. kahit pa paano. Oh my God, ito na naman yung kasalanan ko. Babalik na naman sa akin. Tas luckily, nandyan yung mga kahombre ko to testify na kahit pa paano, nag-iba na to. Uy, Guys, nag-iba na to ha. Dati yan. Yung mga nakakilala kay MJ na yun. Guys, dati. at least, pag nag-question yung mga anak ko, there will be somebody na kahit papano lalabas sa comment section nila na, Okay lang yan.
your dad repented at kahit papaano, nagbago na siya ng content. Okay na ako doon, mga kahombre ko. Okay na ako doon. Hindi ka naman nagbago eh. Eh, ikaw lakas tama. Anong ginagawa mo sa buhay mo? You are self-distracting na naman. Paulit-ulit siya, mga kahombre ko. Rapper na nandidis ng Deads, aka Makagago, pati si Tito Vic, Joey, tinira. Ganto ka ba kabalahura bunganga ng idol ng mga bagong henerasyon ngayon? Sa bagay, batang 2000 na lang naman na dedenggoy mo. Huwag kayong magpapaniwala sa MG na yan. Yan lang yung taong nandidis na mga patay. Everybody knows this. Ayaw ko nang balikan kasi nakakasawa na, mga kombre ko, paulit-ulit, no? So, there's nothing really to say again. Okay na yon. Sige, okay. Bigay na natin yun sa kanya. Ulol, gago, wala na to. Sa nagdaang issue nito, kay Aklas, nagawang mag-chat ni Temple kay MG. Basahin natin ang chat ng nagpapalamon sa'yo, ha? Basahin natin, ha? Yung chat ng mismong nagbibigay ng buhay sa'yo kasi batugan ka talaga, wala ka talagang ginagawa sa life mo. So, tingnan natin, mga kaombre ko, sasabihin ni Temple sa akin. Pasensya na, kuya. Bilang mas may isip, unawain na lang paminsan-minsan. Pag napagsasabihan ko kasi, sasabihin, pinanghihimasukan at kinokontrol ko ang FB niya. Nasasakal daw siya. Kaya hinayaan ko na. Pero pinagalitan ko siya this time. Sana makinig. Oy, Temple, good morning. Wala lang yun sa akin. Sana ayos lang kayo dyan. Basta kahit kailan, hindi kita para madamay sa gantong mga bagay. Sana lang ma-handle mo talaga yan kasi loose ball cannon yan. Sa akin, wala lang yon. Pero may mga taong natitrigger siya. Delikado, baka ikapahamak mo rin yan. Ingat lang parati, ha, sabi ko. Salamat, kuya. Pasensya na ulit sa'yo. Nakafollow ako sa'yo sa main ko hanggang ngayon kasi natutuwa ako minsan pag may nakakaaliw ka na post. Ingat din parati, kuya. Salamat din sa paggabay. Alam nyo, mga kombre ko, wala naman talaga ako masasabi kay Temple. I never said anything na bad. Just commentary. Pero makikita naman natin, no? Maybe she's trying. Sa tunog niya, she's trying her best para ayusin ang tao na ito. But no chance. I think no chance, no? O ano, walang kwenta buhay ko, di ba? Dahil siya po ay dinumog ng napakarami kong mga kahombre dun sa post niya sa akin, no? Iniba na lang niya ang tono niya. At grabe to. Pati po mga Bisaya, tinitira niya na rin. Isipin nyo yun, mga kahombre ko. Dahil na-real talk siya ni MG, ginabayan si MG ng mga kahombre niya kasi tinadtad siya ng bash, no? Wala talaga siya magawa. Now, fan nyo, puro ayasib, Bisaya. Fan ko, puro legit. Bakit mo tinitira ang mga Bisaya? Anong Bisaya? Utangin to. May anak ka, may asawa ka rin, tarantado ka. Easy lang, ha? Galit na ako talaga. Ano ba ang problema? Porke ba ikaw ay half Japanese, mas mataas na ang tingin mo sa sarili mo kaysa sa mga Bisaya? Anong ibig mong sabihin na fan nyo puro ayasib tas may tawa ka pa? Is that even funny na ang mga fans ko ay Bisaya? Not really. Kasi, mga kahombre ko, tandaan nyo, mas lalo tayong malakas kasi magkakasama na tayo ngayon, di ba? Sa fandom ni Makagago, what's up? Bilang mga kahombre ko kayo. Walang tayo, MG. At kawawa ka naman, lakas tama. Hanggang ngayon na 2025, nandyan ka pa rin sa Tagalog versus Bisaya mindset. For sure yun. Yan lang naman yun eh. Anong ibig mong sabihin? Masama bang maging Bisaya? Anong Bisaya? Utangin to. Ano, dugyot bang maging Bisaya? Anong problema sa Bisaya? Lakas tama. Seryoso, man. This is pure racism. Hindi mo na naman ginagamit ang utak mo. Parang may na-take ka na naman na pinagbabawal na gamot. Tonight, delikado ka na naman. Mamaya niyan, magla-live ka na naman. Atik, di ba? Mamaya, live tayo, shabu. Magsya-shabu live ka na naman. Tingnan nyo, mamaya makakita talaga kayong live shabu. Tangina, papakulong tayo. Inamin mo pa na gumagamit ka ng chonke. Masama pakiramdam ko, mga tol. Di ako nagsashabu. Ulitin ko, oo, nagchuchonki tayo, pero di tayo nagsashabu, ha? Kaya putangin nyo, kung nagshabu ako, aminin ko naman eh. Hanggang chonki lang tayo, mga tol. Di ako nagsashabu. Huwag nyo ako pagbintangan. Tangina nyo, tinatawanan nyo ako. Anong pakialam mo? Tawanan nyo ako sa personal. Pagpapatay ko kay putangin.
Nagkasaka pa ng baril. Tangina ako, gusto nyong kalabanin, mga tao kayo sa Pilipinas. Bakit? Bakit ako? Bakit nyo ako kinakalaban? Putangina nyo, ha? Pag ibang foreigner, inaamo-amo nyo, foreigner naman ako, putangina nyo, ha? Nambugbog ka pa ng babae. Nambugbog ka pa ng anak ng kinakasama mo. My God, Yoshi, what is your life, man? Ano ba talagang plano mo sa buhay mo? Walang trabaho eh. Walang trabaho, no money, no honey. Grabe, tomboy kasi ang pinatulan mo. Sa mga dumadaang issue, nagagawang magsabi nila Kastama minsan na magbabago na siya. Tingnan nyo, ayoko na, mabait na ulit ako. Nanggaling po ako sa kailaliman ng lupa at tumubo na parang kabute at maganda ang tama nito. So, pinapalabas niya na siya nakatira. Tumira na naman, mga ka-hombre ko, kaya pala siya ganyan. So, sa tuwing tumitira siya, naaalala niya si MG. Babanatan niya ulit ako, tas mas naaalala niya pa ako kaysa sa kanyang mga anak. So, once a week, titirahin niya lang ng titirahin si MG. Di ba? Kokolaw niya. Oy! Tumira ka ng patay, oy! Tinira mo si Andre, oy! Tinira mo si Lengman, di ba? Ganto, narapitulpo ka. My God, man, what the hell? Lahat ng tao nakamove on na, ikaw na lang ang hindi. Maalala rin natin noon na paiwas-iwas ito sa magiging laban nila ni Merck. From 100k na TF, naging 200k na TF, hanggang sa binigyan na namin siya ng last na ultimatum. Pag nanalo ka kay Merck, maglalapag ako ng 1 milyon. Merck, 1 milyon, 2 milyon plus talent fee sa'yo na. Kung manalo ka, umayaw din mga ka-hombre ko. Siyempre, umayaw din. Tangina, pagbuntog-buntogin ko ng kamag-anak mo eh. Ang dami niyang cheche-bureche, mga ka-hombre ko. Ang dami niyang messages sa akin na puro pangungupal na. Wala na, hindi na makausap ng ayos. Paggrabe na ng paggrabe yung gusto niya. Di alam nyo na, takot sumabak sa totoong bakbakan ng tao na ito. Ibabalik-balik mo ngayon na ako nasapak. Jer! Nasapak ako. Jer! Pero di hamak naman na mas matapang ako sa'yo. Tangina, sana makita ko yung mga ganyan nagsasalita sa akin ngayon. 100 times. Sige, 100 times ako mas matapang sa'yo. Di bale, mamaya, linom tayo 50 perasong gamot. Challenge yan, challenge. Imagine mo, Yoshi, mag-isa lang akong pumunta sa event. Halos ilang daang tao ang nandun. Lahat galit sa akin. Pumunta pa rin ako. Sino bang linoko mo dyan, MG? Tama na yung yabang mo sa katawan mo na ikaw lang ang pumunta sa sunugan mag-isa. You did not. Maybe I was about to die, but I was there. Galit lahat ng tao sa akin. Parang sa totoo lang, medyo parang set up. Kasi yung mga fans ko na ilang piraso lang, nasa pinakadulo. Lahat ng taong galit na galit sa akin, nasa harap ko. What do you expect from this? Tapos, masaya ka, nasapak ako, tama? Pero yung sumapak sa akin, nakailang hingi ng pasensya sa akin. Hindi din naman ako nagkaso. Natutuwa ako kasi maayos naman yung napag-usapan namin ni MG, naunawaan niya. Nagkapasensyahan. Oo, humingi ng... Tsaka natutuwa ako kay MG kasi after nung usap namin na yun, talagang kung ano yung napag-usapan, ginawa niya eh. Kumbaga may isang salita yung tao eh. O parang sabi ko nga, meron talagang Mark Jason sa likod ni mga gago eh. But he knows what he did wrong. Ano ba nangyari after nun, Yoshi? Halos buong hip-hop natuto ng irespeto si MG dahil sa kanyang katapangan. Nakalimutan mo na ba? Nakalimutan mo, sinapak ako, tas habang naglalakad ako, pinagsasapak ako ng mga tao. But I was there. I was there, man. Humarap ako. Ang liit ng talent fee. It doesn't matter. Magkano yung binabayad sa'yo? Kasi gusto kong patunayan na ang mga San Pableño ay matapang. Ayan kasi ang dala ko eh. Bit-bit ko kasi ang bayag ng San Pablo. Yan ang wala sa'yo. Kasi hanggang ngayon, illegal alien ka sa Pinas. Hindi mo alam kung ano ba talagang watawat ang dala mo. Japan ba? Pilipinas ba? Taga saan ka ba? Hindi mo alam. Isipin mo ni hindi mo ma-distinguish ang sarili mo kung taga saan ka. Parehas pa tayong half. Half Japanese ka, half Sri Lankan ako. What is this, man? Mas alam ko na ang pinaglalaban ko ang kagitingan ng mga San Pableño. Yan naman talaga motibo eh.
Kaya ako humarap doon. Kasi San Pablo, lagi ko sinasabi. Kasi matapang kami. At pinatunayan ko yon nung gabing yon. Ikaw, ano napatunayan mo? Ang ganda na nun, no? Binibigyan ka namin ng magandang hype. May pera pa. Isang Merc lang? Si Merc lang ni hindi streets. Wala. Normal na tao lang. Makikipagsuntukan sa'yo. Ayaw mo. Di ba ikaw yung street? Ibabalik mo na sinapak ako. Putya, ikaw pinagsususuntok ka lang sa nguso ng partner mo. Di ka pa makabawi. Kitang-kita ka rin. Huwag kayo nagtatatawa, putang ina nyo! Baka yung bunganga nyo, madurog, mababukaya ng mga kung anong kurimlam yan. Hahanap ka ng butas kay MG, yun dati yung hinahanap mo, wala ding kwenta, boy. Ano ka ba naman? Kung hahanap ka ng butas, yung mga bago naman. Kung meron kang makita, huwag yung mga luma kasi tapos na yan eh. My goodness, man. Sa panahon rin ng issue ng Tambay Cup, nagagawa magpapansin nila Kastama kay MG kung maalala nyo sa iba't ibang mga post. Dito mga kahombre ko, mapapatunayan natin na napakasinungaling ng tao na ito at nasupalpal talaga yan ng malala. Grabe si MG, post FB sabay alok ng panoodin nyo sa YouTube ko. Halatang atrasado yung mansyon na pinapagawa kaya wag nyong panuorin para di na makangawa ng tuluyan. Balita ko, takot ka raw sa akin. Totoo ba? May nabalitaan na naman ako, MG. Nagpapatayo ka raw ng mansyon kaso mukhang kinapos ka, kaya raw nagpapapansin ka sa Tambay Cup. Nabalitaan ko lang, kaya pala nag-iyak si MG. Wala palang gustong gumawa ng cup niya. Ikaw ba naman, bibili ka cup nakalagay gago? Nasupalpal po siya ng malala. Oh, baka isipin nyo, rental lang to. O kaya naman, baka isipin ng mga tao, nagyayabang lang ako. O baka isipin ng mga tao, dumaan lang ako. Kaya ang ginawa ko sa mansion ko, pinangalanan ko na. Para talagang hindi mawala sa image ni MG. Ikaw talaga, sinungaling ka. So, sinungaling ka? Alam nyo mga kahombre ko, fina-follow ko naman talaga ngayon itong kapatid ni Lakastama, si JR. Ayan siya, si JR Saltik. Pinapanood ko to mga kahombre ko everyday. Alam nyo kung bakit? Kasi although ganda na ng buhay ko ngayon, but sometimes namimiss ko po ang buhay OFW. Kasi ang ganda rin, no, sa isang banda yung tipong nagtatrabaho ka, and then babalik ka sa bahay, asikasuhin mo sarili mo, alam mo yun, tapos papadala ka ng pera sa mahal mo sa buhay, then ulit-ulit. Minsan namimiss ko kasi hanggang ngayon nakalock in pa rin yun sa utak ko yung ganung mentalidad. Hindi ko siya maalis. Although nasa maayos na ako na sitwasyon, pero nakalock in siya sa akin na 5 AM gising na ako, banat, trabaho, balik, luto, gawa. Yan talaga nasa utak ko up till na, kaya 5 AM man, usually gising na ako. Yan yung sitwasyon ng utak ko mga kahombre ko. Maybe bugbog sarado talaga sa trabaho. Nakikita ko siya, nag-hustle, mag-isa, luto, laba, linis bahay, tapos nag-e-enjoy siya, sarili niya lang, mag-isa lang siya lagi, ganyan. Naalala ko yung sarili ko mga kahombre ko, and minsan na-realize ko, God, mas magaling sila Kastama dito sa kapatid niya back in the day mga kahombre ko. Naalala nyo ba yung mga panahon ni Yoshi mga kahombre ko na siya ay literal na napakahusay na vlogger? Pinapanood ko rin yun. Yung time check niya at good cheat niya. What's happening, man? Ba't ka nanonood? Gago pala eh. You are losing your way. Akala ko pa naman matututo ka na ng leksyon. Mukhang hindi talaga. Maling-mali yung mga pagkukonsinti sa'yo ng nanay mo. Nilakas mama. Tapos sasabihin nyo, konsentidor ako? Hayop kayo magsasalitang konsentidor ako. Na ang sinisisi pa ay ako, kaya ka nagkaganyan. Magkakasabot yan eh. Yang MG na yan. Ano ba naman yan, Yoshi? Putang inang itong makagago na tong hayop na to. Ba't ko naman gagawin sa'yo yan? Diba? Totoo lang naman lahat ng sinasabi ko. Ikaw makagago ka, demonyo ka. Huwag mo akong pinopost. Pero mga kahombre ko, eto, seryoso tayo, man. Seryoso, mga kahombre ko. Ngayon, pagbibigyan ko kayo, let's do real talk. Meron pong deleted video sila Kastama. Mga kahombre ko, ito na yun. Ito na yung content ng video na to. Meron siyang live streaming noon. Madaling araw niya po itong sinut. Oo, di na matulog eh. Nababagabag ako. Gusto kong pakawalan yung sarili ko. Yung gusto kong sabihin na itong madaling araw na to. Handa naman ako eh.
kung ano magiging sitwasyon. Total, ito na eh. Guys, kaya bakit kami nasa ganitong sitwasyon? May mga tao sa likod namin. Sabagay, kahit sabihin ko naman sa tao to, wala naman silbi. Gusto niya akong iparehab, guys, para matapos talaga yung issue tungkol doon kay Toyo. Gusto nila akong marehab para mapatunayan nila lahat yung mga sinasabi nila ay totoo. Magmula kay Makagago, Nico David. Gusto kong bumalik ng Japan, guys, pero ayaw nila akong pabayaan umuwi ng Japan. At ito nga, sa katunayan, nasa kanila yung passport ko na dapat nasa akin. Naka-adjustment lahat ng papeles ko. Ba't kasi tumira ng babae kaya lalo mo na-trigger? Guys, ayun yung paraan ko para humiwalay sa live-in partner ko. Masakit man sa akin pero yun yung paraan ko eh. Kasi hindi na siya yung tamang babae para sa akin. Bakit kanyo? Tamang babae ba yung ituturo ka sa laban mo? Yung bossy? Feeling niya totoo yun? Ha? O sabihin na natin nahaltak ko yung ulo niya. Sapat na ba yun para sabihin may grade threat ako doon? Ha? Palabas lang ng nanay ko yun, guys. Ha? Yung gusto iparehab. Para nga matapos yung kaso ko sa Japan. At gusto rin ni Jasmine mangyari yun. Para nga lumabas na maling-maling tao. Tangina, nasira buhay namin. Tangina, sarap ng buhay ko pala. Mag-isa na ako, kompleto ako sa alahas. Meron pong dalawang mabibigat na pangalan na binitawan sila Kasama. Ito mga sasabihin ko ngayon, ikakapahama ko. Pag ako namatay, Romualdez, siya may kasalanan nito. Ha? Yung tatakbong Pangulo ng 2028, huwag niyong iboto yan. Iboto niyo si Duterte. Ayan, sasabihin ko na lahat. Ang galamay niya, sila Erwin Tulfo, Toyo, Rendon, Nico David, Makagago, at iba pang mga tao. Ha, nasa flip top yung iba vlogger, yung iba mga kilalang tao. Ayan, sinasabi ko na ngayon to kahit ikapahamak ko pa to kasi wala na rin eh. Ipapahamak na rin ako ng isang to dahil bayaran na rin siya. Yoshi, sana handa ka sa mga consequence mo. Kinukurot mo ko, di papansinin kita. Gusto mo eh. Binanggit mo si Martin Romualdez. Binanggit mo si Senator Erwin Tulfo. Galamay niya, sila Erwin Tulfo. House Speaker at Senator, binanggit mo. Nako, boy. Ano bang nangyayari sa utak mo may tililing? Delikado tong mga binanggit mong mga pangalan. Ulitin nga natin. Romualdez. Galamay niya, sila Erwin Tulfo. Grabe to. Nako, ang sakit dito sa ulo, Yoshi. Ulitin nga natin. Romualdez. Galamay niya, sila Erwin Tulfo. Bakit? Nako, pinanggit mo pa si Senator. Ulitin nga natin. Galamay niya, sila Erwin Tulfo. Grabe. Toyo, Rendon, Nico David, Makagago. Di ka ba natatakot? Pati si House Speaker, binanggit mo. Ulitin nga natin. Romualdez. Oh my goodness, man. Bakit sila yung pinangalanan mo? Ulitin nga na. Romualdez. Galamay niya, sila Erwin Tulfo. Grabe, Yoshi. Romualdez. Galamay niya, sila Erwin Tulfo. Nilalagay mo sa kapahamakan ang sitwasyon mo. Actually, hindi ko naman inaamin yun eh. Or hindi ko rin dinideny yun. Sabi ko lang, kayo magpatunay. Nico David. Sa bagay, malaki mag-offer rin tao eh. Ayun yung kaban ng bayan na pera na ginagamit sa mga influencer para protektahan ng pangkokorap. Matakot ka! Repent! Repent! Matakot ka, boy. Kinakabahan yan. Matataas na tao yung binabanggit mo at pinopoint finger mo. Grabe to. Ulitin nga natin. Romualdez. Galamay niya, sila Erwin Tulfo. At saka, ang question ko, Yoshi, matapang ka, di ba? Ilabas mo na to. Ikaw naman, andyan ka na eh. Para siyempre makabenta yung Airbnb nyo ni Tempo. Saan ang galing
yung mga information mo na ito. Saan mo nakuha yung information na yan? Binanggit mo pa ako, wala nga ako dyan sa mga sinasabi mo na yan. Tangina nyo, Toyo, kayo may kasalanan nun. Tangina nyo. Tangina, kundi dahil sa mga putang inang mga influencer. Pukinang ina kasi. Lahat yan ibubunyag ko pag nauwi akong Japan. Lahat ng putang inang influencer, mga galawan ng lahat ng influencer, lahat. Bubunyag ko, mga mababantot na influencer dito sa Pinas. Putangin ninyo. Isa ay sa mga nagsira sa akin. Binanggit mo pa ako. Ulitin mo nga, Meme God. Ron Valdez, galamay niya sila Erwin Tulfo, Toyo, Rendon, Nico David, Maagago. Bakit ba lagi mo ako naaalala? Niwala nga ako sa meeting na yon na sinasabi mo. Wala kang patunay. Kaso ako may patunay sa'yo. Alaka! Nako! Mike, delikado to. Mabibigat na pangalan ang binanggit mo. Ron Valdez, galamay niya sila Erwin Tulfo. Nako! Yoshi, Diyos, Temple, busalan mo yung aso mo, delikado ka dyan. Isipin mo, malalaking pangalan yung binanggit mo. Ron Valdez, galamay niya sila Erwin Tulfo, Toyo, Rendon, Nico David, Maagago, at iba pang mga tao. Nasa flip top yung iba vlogger, yung iba mga kilalang tao. Kamusta na, Don? Kamusta na ako? Kamusta na, Surya? Kamusta na, Kata? Kamusta na, Fi? Kamusta na, Yo? Kamusta na, Seta? Kamusta na? Napakarami. Tsaka na natin, isa-isayin. Kung sa USA may PDD, dito sa Pinas, meron tayong gang. Ayan, sinasabi ko na ngayon to kahit ikapahamak ko pa to kasi wala na rin Ipapahamak na rin ako ng isang to. Dahil bayaran na rin siya. Anyway, mga kahombre ko, Yoshi is a pure danger sa community. Hindi siya okay. Ito seryoso mga kahombre ko. Temple. At saka Lakas Mama. Seryoso. Ilagay nyo to sa rehab. There's no other way. Kung wala kayong sapat na pera, tutulong ako. Seryoso. Ako mismo pupunta do sa rehabilitation. Kahit half tayo. Bayaran ko kung hindi nyo kaya. This guy needs help. Guys, professional help. You are putting this guy into a very, very deep and big problem. Lalo na, Temple, makukulong to. Makukulong yan. Nabanggit siya ng mga pangalan. Ron Valdez, galamay niya sila Erwin Tulfo, Toyo, Rendon, Nico David, Maagago. Loko ba ako? Babulgar kita, loko. Nico David. Matakot ka, boy. Mabibigat na pangalan yan. At para po kay Senator Erwin Tulfo, kung kayo po ay nakikinig ngayon, bigyan pansin nyo po itong tao na ito. Kung ano-ano pong sinasabi, nakinig nyo naman, Sa bagay, malaki mag-offer rin tao yun yung kaban ng bayan na pera na ginagamit sa mga influencer para protektahan ng pangkokorap. Diba? Maari po kayong masira dito. Hindi maganda to. This is not okay, man. So yun na yun, mga kahombre ko. Ron Valdez, galamay niya sila Erwin Tulfo. Tulungan natin sila Kastama. Alam niyo yun? Ron Valdez, galamay niya sila Erwin Tulfo. Tigilan mo na yung pagbanggit ng mga ganyang pangalan, Delikado yan, boy. Wala. Good fucking vibes. Loko ba ako? Babulgar kita, loko. Nico David. Mga putang ina nyo kayo.